Hey, magandang gabi po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako pa rin po naman si Edwin Sigua na kasama niyo ngayong gabi. Dito pa rin po naman sa Juan Oboy Sihano sa Kaunlaran Pambansa Incorporated. Sa pangalan po naman ni Fiscal Danilo Yang, ako po maghahatid sa inyo ng balita ngayong gabi. At syempre, hindi tayo papayag na meron tayong kasama isang matini idol na yata ng bansang Pilipinas na talaga namang nasa puso niya ang lugar ng Nueva Ecija. Nasa puso niya ang pagmamahal sa mga Novo Ecijanos, mga kaibigan. Walang iba kundi ang nag-iisang si Sir Secretary Larry Gadon. Magandang gabi sa lahat ng mga taga Nueva Ecija. Maraming salamat unang-una sa lahat sa suporta na tinanggap ng BBM Sara Unity Team dito sa Nueva Ecija. Napakaganda ng aming kampanya dito at yung resulta ng ating halalan. Maraming salamat sa iyo. Mabuhay ang Nueva Ecija. So, Sir Larry, wala pa naman tayo sa katanungan. Kumusta naging biyahe mo from Malacanang Kabagaling ngayon or... galing lang ako sa bahay. Sa bahay ka Quezon City. Quezon City. Okay naman yung biyahe. Nagkukuhan tayo kanina, hindi ka lang, pinagbulan pala ni Sir Larry is naging director ka ng UST Hospital. Kasi napag-usapan natin yung hospital ni Chief Danny. Diba? Danny, of course. Talaga na may kanga niya. Marami talaga marami akong experience sa healthcare. Napakadami na experience. Anong masasabi mo nung binaybay mo ang Nueva Ecija? Ano bang nakita mo sa mga lugar? Napakaganda at ang napapatunayan ko talaga na ang Nueva Ecija ay isa sa pinakamalaking produksyon ng pagkain dito sa ating bansa. Okay. Lalong-lalo na yung bigas. Ay ito ang major source ng bigas natin dito sa ating bansa. Sa local production. Kamusta naman po ang pagiging sekretary natin sa Pilipinas kay Pangulong BBM? Okay naman at siyempre kami ay sumusunod doon sa alituntunin na gustong tahakin ng ating mahal na presidente kung ano yung kanyang gustong pulisiya at advokasya ay yun ang ating ipatutupad. Papatupad. Okay. Kumbaga ikagaganda ng... Una pa man, umpisa pa man ng administrasyong Marcos ay talagang yung ikabubuti lamang ng ating babayan ang kanya nasa isip. Okay. So ito, Sir Larry, Sir Secretary Larry Gadon, ito ang ating unang question. Sa mga taga Nueva Ecija, pakinggan niyo po at tayo kangay masasagot ng ating buting at mahal na sekretary. Ano po ang nagawa niyo o magagawa niyo sa proposal ni Fiscal Danilo Yang na kayo po ang mamumuno sa paghawak sa budget at request sa Pangulo na gumawa ng isang departamento na tututok para dito? Yan ay isang proposal na ginawa ng grupo ni Fiscal Chief Danny Yang at yan ay aking nire-review pa ng gusto sapagkat kapag gumawa ako ng report sa ating presidente, yan ay condensed na kung ano na yung mga gist niya, yun yung aking bibigay na report sa ating Pangulo. At sang-ayon naman doon sa presentasyon na ginawa ng grupo na pinangunahan ni Chief Prosecutor Danny Yang, ay nagustuhan ko. Kaya nga ako mismo ang humingi sa kanila ng mga karagdagang mga datos upang ito ay aking mas maibibigay na maganda presentasyon sa ating mahal na Pangulo. Okay, so yun po ang magiging daan, kayo ang magiging way yun ang aking ng Novo Ecijano upang sa ikaunlad ng ating At kasi ang sa ating datos din ang talagang nasa threshold ng poverty level ay ang mga magsusutang at mga mangingisda. Kaya itong programang nais na i-propose ni Chief Fiscal Danny Yang at ng mga kasamahan niya na mga agriculturist din ay makakatulong talaga ito. Kaya ito ay aking tinututukan din. In fact, madalas kaming mag-usap ni Chief Fiscal Danny Yang at
humingi ako ng mga karagdagang impormasyon. So sa ngayon, Sir Secretary, nabasa mo na yung proposal. Ano yung pinaka-main na opinion mo para dito? Pinaka-main. Yung pinaka-main na opinion dito ay doon nakita ko kasi yung systematic talaga yung farming methods na gagawin nila from the time na ipiprepare nila yung sakahin. Okay. Oo, at yung kung ano yung teknolohiya kanila gagamitin. Oo. At yung kanilang mga period na gagamitin dyan, pataba, yung mga panahon na, yung mga right timing ang kanilang gagawin. Siyempre, nasa isipan din nila yung ating mga climate, no? At kung ano yung mga sapat na mga hula at mga pataba o abono, yun yung kanilang ginawa doon sa kanilang presentasyon. At kapag maayos ang pag-apply nitong technology na ginawa nila, ang madodoble yung kasalukuyang output ng kanilang inaani. Magbigay po tayo, Ang sabi nga, ang doon sa kanilang presentasyon ay aabot sa 300 Oh my goodness. kabans per hectare ang per harvest nila. In fact, kahit na nga kalahati lang ang ma-achieve natin doon, ay maganda na rin. Sapagkat sa ngayon ay mga 80 hanggang 100 lamang ang nagagawa ng ating mga Pero kung umabot pa ng 300, much better. Kung umabot din, much better. Talaga, totoo. At yun naman ay realistic yun sapagkat sa ibang bansa ang nagagawa nila eh. Correct. Ako ay nanggaling sa Cambodia kung saan napakataas ng rice production. Okay. Ay nakita ko kung paano nila gawin yung kanilang sistema Doon sa lugar ng Cambodia. Okay. At kung yun ay magiging pattern natin. At nakikita ko naman yung similarity ng pattern na ginagawa ng grupo nila Fiscal Young. Yes. Ay kung magagawa yun ay talagang magkakaroon tayo ng mas magandang output. Dito kasi sa atin, ang naging problema, nagkanya-kanya yung mga farmers Tama, meron ganun. kung ano lang yung kanilang methods. Kanya-kanya yun. Oo. Kung ano yung kanyang mga methods dati, yun lang rin yung kanilang ginagawa. Dito kasi sa sistema na ginawa nila Israel Daniel, ay parang magkakaroon dito ng collective farming o kaya yung kung tinatawag natin sa ibang bansa kasi ay meron corporate farming. Ito yung ganito yung kanilang gagawin. Ito yung gagawin. Oo. So, sa pagkakataon pong ito, siyempre, ikaw yung... So, na-organize talaga nila eh. Ikatutuwa, kung napanood ang ating sambayanan, ang ating programa ngayon, ang ating interview ngayon, na ikaw ang magiging boses ng Loco Ecijano to our Fiscal Daniel Yang. So, sa tingin nyo, dapat po bang gawin para i-address ang poverty? Oo, dapat talagang gawin yun. Sapagkat, kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang isa sa pinakamalaking sektor na apektado ng poverty ay ang mga farmers and fishermen. Oo. Napakahalaga ng sektor na yan eh. Sapagkat ang ating basic na ikinabubuhay ay pagkain. Oo. Hindi ko minamaliit yung ibang mga profesyon, pero kasi kung halimbawa yung profesyon, mas mahalaga ang sektor ng farming. Kaya dapat natutupan talaga. Kanina po, natanggit yung habang tayo ay nagkukwentuhan. Nung nabanggit namin na ang patubuhan is 30% to 60%, bakit sobra kayong parang nagulat na parang may konting value? Oo, kasi kung yung 30%, mas matindi pa yun doon sa 5-6. Oo. Aware naman dyan ang ating Pangulo na ang isa sa pinakamatinding problema ng mga farmers ngayon ay yung nasasadlak sila sa pagkakautang sa kinakailangan nilang kapital tuwing sila ay yung panahon ng pagpananim. At ang nangyayari, dahil nakulang sila sa kapital, ay umuutang ng pera, kaya pagdating ng anihan, ay wala na rin halos matira sa kanila. Tama, Sektor. Dahil sa laki ng binabayaran nilang utang at ang interest.
Kailan lamang ay nagkaroon ng magandang hakbang ang ating Pangulo Okay. na pinirmahan niya yung New Agrarian Emancipation Act na kung saan ay ni-write off o winave ng gobyerno yung lahat ng pagkakautang ng mga farmers Wow. doon sa kanilang mga lupain na konektado doon sa land reform. Kasi di ba nagkaroon nga ng land reform dati, pero binabayaran naman ng mga farmers yung mga lupain na kinuha sa mga landlords. Yun. At yan ay binabayaran nila sa loob ng 20 taon, 30 taon, Binuhulugan. hinuhulugan. Ang nangyari, hinuhulugan nila yan, nagbabayad sila ng utang sa kanilang mga kapital, sa pananim, nagbabayad ng interest. So, talagang kawawa ang ating mga farmers. Kaya, ito, yung ginawa ni Presidente Bongbong Marcos na ni-write off niya yung lahat ng pagkakautang, ito ay malaking gaan na sa Ay, kanila. napakalaki po. Para yung kanilang pera man na mapapaikot, ay doon na mapunta Ito sa po ba pananim. nangyayari noon? Nangyayari na ito. Dahil pinirmahan itong Agrarian Emancipation Act noong last week of June. At of course, sa ngayon, hindi na lang pinapagbayad yung mga farmers sa kanilang pagkakautang doon sa kanilang mga lupain. At hindi lamang yon. Unti-unti ay maipatutupad natin yung tulong na ibibigay sa mga magsasaka, kagaya ng muling kapital, pagpapautang sa kanilang puhunan, yung mga punla at yung mga abono na kanila na ibibigay sa kanila. At